Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpapanagot sa mga nasa likod ng kanyang 7 taong pagkakabilanggo, ang isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni dating Senadora Laila De Lima. Sabi pa niya sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, handa siyang tumistigo sa investigasyon ng International Criminal Court at tumulong sa mga biktima ng Duterte drug war. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Napakaginhawa ng pakiramdam ko. I feel so at peace and I feel nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Makalipas ang 7 taon, gumising si dating Senadora Laila De Lima na wala nang inaalalang drug cases. Pero marami pa raw siyang gustong gawin. Isa raw sa pinag-aaralan niya, kasama ng kanyang abogado, kung paano pananagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, at iba pa na nasa likod ng mga kasong binuno niya ng mahigit 7 taon. Yung mga nag-operate sa akin kasi inoperate nila ako, diba? And pinilit nila yung mga believed witnesses ng mga inimbento lang yung mga kwento tungkol sa pagkakasangkot sangkot ko di umano sa illegal drug trading inside the believed. Hulihin nyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon! Taong 2017, inaresto si De Lima dahil sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga drug lord sa Bilibid sa kalakaran sa droga noong siya ay Secretary of Justice. Ang 3 kasong isinampa sa kanya, lahat ngayon dismissed na. Congrats, ma'am! Pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, sinabi ni De Lima, tutulong daw siya sa mga biktima ng madugong gyera kontra droga ni Duterte, kung saan libo-libo ang namatay. At kung ipapatawag siya ng International Criminal Court o ICC, handa raw siyang magbigay ng testimonya tungkol sa drug war ni Duterte. If the office of the prosecutor would deem it proper and necessary for me to testify on whatever aspect na makakatulong ako, then why not? Talaga namang maling-mali yung ginawa. Yung summary killings is summary killings. It's a crime. Under penal laws, it's a crime against God. Nag-shortcut sila yung instant justice, which is still murder. It's a crime. It is wrong. It's a violation of the right to life, which is the most basic human right. Gusto niyo po bang makita sa kulungan si former President Duterte? Yan ang paraan para mapanagot siya. I-prosecute at ipakulong. Nanawagan si De Lima sa Marcos administration na pag-isipan ang posisyon nito na hindi makipagtulungan sa ICC sa investigasyon nito sa Duterte drug war. Sabi ni De Lima na isang abogado, ang pakikipag-ugnayan sa ICC ay hindi pagsuko sa soberanya ng bansa. So you're not really surrendering in the fundamental sense of the word, yung sovereignty ng Pilipinas. May obligasyon ka bilang state party. May mga kakulangan siyempre ang ating justice system. Ang mga napapanagot lang, at least in those limited number of cases, are the low-level perpetrators, the trigger men, but not the mastermind. Walang nag-iimbestiga kay Mr. Duterte tsaka kay now Senator Bato de la Rosa. And yun ang focus ng ICC. Aminado si De Lima na apektuhan ang kanyang imahe ng mga akusasyon laban sa kanya. Kaya sisikapin daw niyang marinig din ng publiko ang panig niya. Gaya halimbawa sa aniyay minanipulang video para palabasing nagparty siya sa New Bilibid Prison at may kaugnayan umano siya sa ilang drug lord na nakulong. Lahat yun imbento. Never ang mga nangyari yan. Sobrang mga kasinungalingan yan para lang sirain yung pagkababae ko at pagkatao ko.
May nilinaw din ang dating senadora at Justice Secretary kaugnay sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na minsan na niyang inaming nakarelasyon niya noon. Naging co-accused ni De Lima si Dayan sa drug cases at napawalang sala na din. Ang masasabi ko lang is that walang kaugnayan, whether ako o si Ronnie Dayan, sa illegal drug trade. Kasi pinalabas nila, naging bagman ko, siya yung naging binibigyan ng, pag nagbibigay ng pera, pinapadaan, parang gano'n ang mga istorya nila. Wala po yan. Pero yung findings nga ng court, talagang hindi nila napatunayan yung conspiracy. I think naging strategy nila yan para mas maraming taong maniniwala na involved ako sa droga pag ipalabas nila na masama akong babae. Sa ngayon, wala daw siyang planong tumakbo sa kahit anong posisyon sa 2025 midterm elections. Pero nagsisilbi siya ngayong spokesperson ng Liberal Party, ang tumayong oposisyon noong mahalal sina dating Pangulong Duterte pati na si Pangulong Bongbong Marcos. Anong thoughts nyo na parang yung LTI kakaunti na lamang at sinasabi pa nga na may ibang oposisyon na ngayon at yan po yung Duterte camp? Totoo na konti na lang kami sa Liberal Party dahil masyado kaming demonize. And alam nyo naman ang kultura ng politika dito, yung political system natin na medyo bulok actually, dahil nga, after an election, at kung sino yung ruling party, kung sino yung mga, yung ruling elite, ay doon sasama karamihan, na walang mga loyalty. Yung mga nagpapanggap ngayon, mga sinasabi nila to be there now, the opposition, narinig na ba natin sila magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea issue? Na ano ba yung posisyon nila dyan? Pro-China pa nga sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kaugnay sa mga sinabi ni dating Senadora Laila de Lima, sinusubukan pa ho ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 Duterte raw ang posibleng tumakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 kapatid. Sinagot din ng bise kung saan niya nakuha ang sugat sa kanyang leeg. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro City, inilahad ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagtakbo bilang senador ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na rin ang kanyang mga kapatid na sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at nakababatang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ito raw ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. Nang tinanong kung tatakbo ba ito bilang presidente, sagot ng bise na ang nakababata niyang kapatid na si Mayor Baste ang napag-uusapan nilang tatakbo bilang presidente sa 2028 elections. Ang ingon sa ko ang mama nga kung mahmod ko dagan ko presidente. Ayon sa Vice Presidente, posible umanong bumalik siya bilang alkalde sa Davao City. Ang ingon sa ko ang mama, magbalik daw ko sa Davao nga mayor. Kailan ka babalik sa Davao, Mayor? Pag-uusapan namin. Sa tanong kung siya na ba ang mukha ng bagong oposisyon, gaya ng sinabi ng dating opisyal ng Duterte administration, tila iniwasan niya ang tanong. In effect, political opposition na yun. Sa ngayon, sir, nakatutok tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary. And after that, pag-uusapan namin sa Office of the Vice President, paano pa hanapin yung mga underserved communities natin para magsuporta kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para pagbigay ng mga proyekto. Di na nakaiwas sa pagpansin ng ilan ang sugat sa kanyang leeg ni Vice President Sara Duterte, nakita sa ilan niyang public appearance. Tinanong ito sa isang viral TikTok video kung saan tila sumagot naman ang bise, bagamat di malinaw kung seryoso. Sara! 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 Sara!
unsa lang sa imong lihok? Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gorgor ay salitang Bisaya na katumbas ng laslas sa Tagalog o slash sa Ingles. Hindi rin binanggit ng bise kung sino ang sumubok ng manggorgor o lumaslas sa kanya. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Mataas pa rin ang banga sa Malabon at Navotas na bigong mapigil ng nasirang floodgate. Sabi naman ng MMDA, hindi pa nakukumpuni ang pinsala nitong dulot ng isang barge. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kung ang mga taga-barangay Tansauno na sina Marisol at Agnes ang tatanungin, matagal-tagal na rin nilang hindi naranasang bahain ang kanilang lugar kahit malapit pa ito sa Manila Bay. Nabago lang lahat yan nang masira ng isang barge ang North Navotas Navigational Floodgate na siyang tumatayong pananggalang sa tubig na makapasok sa kanilang lugar tuwing high tide at malakas ang ulan. Kaya mahigit 1 linggo na raw silang dinadalaw ng bahang hindi nila na-miss. Mag 1 week na pero ngayon lang ako nakapagtinde eh. Nung mga nakarang araw hindi ako nakapagtinde. Kasi malaki ang tubig. Minsan po kasi yung customer po hindi po lumalabas ganun kasi baha. Minsan matumal kasi mga tao ay magsilabas. Dahil sa baha po. Sa pag-iikot namin sa kapwa Malabon at Navotas, halos kada kabilang kalye ang ganitong tagpo, gutter deep na baha. Ayon kay MMDA Acting Chair Romando Artes, hindi pa nakukumpuni ang floodgate mula ng pilitin ng barge na sumuot doon noong June 7 kahit na low tide. Umaangat dapat ang floodgate na ito tuwing high tide upang mapigilan ang pagpasok ng tubig mula Manila Bay patungo sa mga lungsod ng Malabon at Navotas. Pero nasira ito dahil sumadsad ang barge sa floodgate. Kailangan pa raw itong gamitan ng crane upang maiangat. Kung bumara na po, bakit po kailangan pilitin? Kumadkad yan sa floodgate na naging dahilan po ng pagkasira. Kasi nga po, before naman that, naiitaas at naiibaba po siya. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang may-ari ng barge para makuhanan ng pahayag. Lumabas muna po yung mga kailangan lumabas. Para mapigilang pumasok muli ang baha, mula kahapon naglagay na ng sandbags ang Navotas City Government sa iba't ibang lugar na posibleng maging daanan ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Kaliwat kanan na ang mga kumakasa sa room dance trend on TikTok ni SB19 member Stel. Kabilang sa mga nakijoin dyan, ilang kapuso stars na pinusuan ng The Voice Kids Philippines coach. Makichika kay Lars Santiago. With almost 2 million views sa TikTok, nagpawaw sa kanyang kakaibang swag at galawan si SB19 member at The Voice Kids Philippine coach Stel. Sa kanyang first solo single na Room, marami na ang kumasa sa dance trend. Kabilang si Running Man Philippines Season 2 runner Miguel Tan Felix. Sabi ni Miguel, for cardio pa lang ito at wait daw sa kanyang full dance cover. Pinusuan naman yan ng 18, pati na ni Stel na nagsabing parang basic lang kay Miguel ang room choreo. May entry rin si Korean dancer host Dasori Choi. Ang The Moves ni Bubble Gang star Betong Sumaya sa airport niya si Newt. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Stel, labor of love na matatawag ang Room dahil katulong niya mula sa pag-conceptualize hanggang sa paglulunsad ang brothers niya sa SB19 na sina Pablo, Justin, Josh at Ken.
for this debut single ko na Room, si Pablo, siya po yung gumawa nung tumulong sa akin for the music, mag-produce, sila ng kapatid niya ni Josue. And then si Justin po, siya po yung tumulong sa akin. Siya po nag-direct ng music video ko. Si Ken and si Josh, ano po sila, nung pinapanood po nila yung mga offline cuts ng music video ko, nagsasuggest po sila, ito, ganito. Isa sa mga pinagkakaabalahan ngayon ni Stel ang paghahanda niya para sa The Voice Kids. Challenging po siya for me kasi yung pagbigay po ng message dapat medyo alalay kasi pag bata po sensitive po yung mga yan. So dapat hindi nila maramdaman na hindi sila nagfi-fail sa bagay na ginagawa nila. Encourage them Opo, dapat na ma-encourage natin sila palagi. At ang inaabangan ng napakarami nilang tagahanga, ang 2-night concert ni Stel at ng kanyang Voice Kids co-coach si Limitless star Julian San Jose. Sabi ko talaga, ito na talaga yun. Parang magandang opportunity po ito for me na starting as a solo artist na magkakaroon na po agad ng ganong klaseng interaction and ganong kalaking project, concert with nakilalang artist na talaga, which is si Julian nga po talaga. Pinag-uusapan na raw nila ni Julian ang mga gusto nilang gawin sa concert na ang ating tinig sa July 27 at 28 sa New Frontier Theater. Sobrang exciting po kasi lahat po ng song na pinili namin, yung mga song na gusto namin po talaga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kasunod ng pagpapawalang sala sa lahat ng drug case na isinampa laban sa kanya, balikan ang mga pinagdaanan ni dating Senadora Laila De Lima sa mahigit 7 taong paggulong ng mga hinarap niyang kaso sa pagtutok ni Ivan Mayrina. De Lima, you are finished. Agosto 2016 nang bantaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si nooy Senador Laila De Lima na umano'y tumanggap ng pera mula sa bentahan ng droga sa Bilibid. Hulihin nyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon! Hanggang nang kasuhan siya ng illegal trading na kalaunay naging conspiracy to trade illegal drugs. Dito ko po sa Senado, hintayin ang arresting team. Giti De Lima mula pa noon, inimbento ang mga akusasyon. Puntong sinusugan ng ilan ngayong acquitted na si De Lima sa lahat ng hinarap na drug cases. Ang mga kaso tinawag na politically motivated ng US State Department. Sabay sulong na resolbahin ng Pilipinas ang mga katulad na kaso. Ang grupong Amnesty International may hamon naman sa Administrasyong Marcos. Dapat daw imbestigahan ito ang mga nasa likod ng mga walang basehang aligasyon laban kay De Lima na nagdulot ng kanyang pagkakakulong. Wala pang direktang tugon sa US State Department at sa Amnesty International ang Administrasyong Marcos. 3 kasong inihain laban kay De Lima. Lahat nag-uugnay sa kanya sa kalakalan ng illegal na droga sa loob ng Bilibid at paglikom umano ng drug money upang magamit sa kanyang pagtakbo sa Senado noong 2016. Pero sa 7 taong paggulong ng mga kaso, isa-isang na-acquit si De Lima. Isa sa mga nag-imitsa niyan ang magkakasunod na pag-recant o pagbawi ng testimonya ng mga testigo ng prosekusyon. Kasama na riyan si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na una nagsabing nagdala siya ng drug money sa bahay ni De Lima. I was just coerced. Ang taong mismong nag-coerce sa akin ay si Secretary Aguirre and his companies. Ang aligasyong ito ni Ragos dati nang itinanggi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya nagpagulong noon sa mga kaso laban kay De Lima. Ngayong na-acquit sa ikatlo at panghuling kaso ang dating senadora, sabi ni Aguirre, inaasahan na raw niya ito. Masaya rin daw siya sa nangyari dahil nagdusa na ng matagal si De Lima. Pero paalala ni Noy Presidential Counsel Salvador Panelo bilang reaksyon sa acquittal, ang pagkulong kay De Lima ay parusa rin sa pag-akusa ni De Lima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killing sa Davao City. Ito'y nung pinuno pa ng Commission on Human Rights si De Lima at mayor pa ang dating Pangulo. Pinuna rin ni Panelo ang appreciation ng korte sa pagbawi sa mga salaysay ng mga testigo na kontra umano sa jurisprudence. Kaya pagkakamali raw ang dismissal sa kaso. Ang desisyon ng korte nire-respeto naman daw ni Senador Bato de la Rosa na hepe ng PNP nung akusahan si De Lima at ipatupad ang Duterte drug war. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinadya at hindi matatawag na aksidente.
Yan ang turing ng sundalong naputulan ng daliri sa panghaharas ng China sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakatutok si June Veneracion. Kitang-kita pa rin ang marka ng malubang sugat na tinamo ng Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa pagharap niya sa investigasyon ng Senado tungkol sa violenteng insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan siya naputulan ng hinlalaki. Yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na yung rib na to. Yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ay, doon din siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa Yes, ma'am. Matapos masaktan sa kaguluhan na nagsimula bandang alas 8 ng umaga, umakyat na raw si Facundo sa BRP Sierra Madre. Sinubukan siyang ilikas papuntang barko ng Philippine Coast Guard pero hinarang daw sila ng China. Sa kabila ng violenteng aksyon ng China, iniwasan daw nilang gumawa ng hakbang na maaring magpalala sa sitwasyon. Kabilin-bilinan po sa amin, ma'am, sa rules of engagement na magpaputok lang kung pinaputukan tayo. So, kung yung ginamit, yung mga pantusok, abay, hindi putok yun. So, hindi kayo magpapaputok talaga. Yes, ma'am. Alas 12 ng hating gabi, o higit 15 oras mula na magsimula ang gulo sa Ayungin Shoal, nang lumusot ang medical evacuation para kay Facundo. Tanong ni Senador Amy Marcos, maituturing bang aksidente ang nangyari? Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas laban sa China. So may asama na tayo sa envoy ng China or ambassador? After yung incident, may nasama na ba tayo? Nag-usap na kami nung. We already protested the incident. Diplomatic protest, sir. Kailan po nag-file, sir? Last week, Last week din. Sinisikap pa rin ng DFA na makausap ng maayos ang China. We still believe in it's the primacy of dialogue, and we have been working hard to bring back China to the table to talk with us. Sa kabila ng isa na marahil sa pinakaseryosong insidente sa Ayungin Shoal, nagmatigas ang Defense Department ng Pilipinas na hindi pa ito handang makipag-usap sa kanilang Chinese counterpart. Would it not be wiser and more prudent to simply talk to them, even on an informal basis? No, ma'am, because they have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Iimbitahan ng Kamara sina former President Duterte at Senator Bato de la Rosa sa investigasyon ito sa Duterte Drug War. Sabi ng isang kongresista, mainam na masagot niya ang hinaing ng mga kaanak ng mga biktima. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag nagkataon, posibleng sa Kamara magkaharap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Laila de Lima at Senador Bato de la Rosa. Yan ay kung pagbigyan ng dating Pangulo at dating PNP Chief ang imbitasyon sa investigasyon ng Kamara sa Duterte Drug War sa mga susunod na araw. Bago nito, inabisuhan lang ang dalawa tungkol sa scheduled hearing ngayon at hindi required na dumalo. Iimbitahan din ng komite si De Lima na nagsimulang mag-imbestiga ng extrajudicial killings noon pang chairperson siya ng Commission on Human Rights. And to give courtesy to the former president and the senator, Bato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims. The former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Kasama sa mga naniniwalang may kinalaman ng dating Pangulo ay anak ng isang napatay sa anti-drugs operations sa Bagong Silang, Caloocan noong September 27, 2016. 4 na pulis umano ang kumatok sa bahay nila at kumaladkad sa tatay niya. Pero ibang pangalan ang binanggit. Sigaw po siya, aray, aray. Tangin niya siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya.
Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun. Nakarinig na po kami ng maraming putok. Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok kasi may pangalan silang hinahanap. Nadamay naman sa anti-drugs operation sa parehong barangay ang 15 anyos na anak ni Emily Soriano. Gayon din ang 2 iba pang menor de edad at isang buntis. Sa anak ko, hindi naman po adik. Sinabi po ng mga pulis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Umiiyak namang pinakita ni Raquel Lopez ang litrato ng anak niyang napatay rin sa anti-drugs operation sa Cebu noong 2018. Wawa ng mga anak ko, Your Honor. Mabait yung anak ko. It means that he is not involved in any drug trade. Wala, Your Honor, hindi. From our legal analysis, Your Honor, President Duterte, we filed a complaint, a communication before the International Criminal Court, indicting him as the most responsible for crimes against humanity. Kinukunan pa namin ng panig ang dating Pangulo at si De La Rosa pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Ombudsman ang apela ni Mayor Alice Guo kaugnay sa kaniyang 6 na buwang preventive suspension. At kung magtangka mag-abroad, haharangin muna siya ng immigration para malaman kung pwede pa ring lumabas ng bansa. Nakatutok si Salima Refran. Sakaling sumubok na umalis ng bansa, haharangin sa immigration si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y sa bisa ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya, pati sa kanyang kapatid na si Wesley, kung saan wala pa silang tugon. Sakop din ng utos, pero wala pa ring tugon dito ng kuhanan ng pahayag si dating Technology and Resource Center official Dennis Cunanan na iniuugnay sa mga pogo sa Bamban at Porac. Nasa utos din ng 15 iba pang kapwa respondent ni Guo sa reklamong qualified human trafficking kabilang ang ilang business partner. Kailangan ma-check ng immigration kung merong freshly issued warrant of arrest, hold departure order, or any kind of order, ma-scrutinize ang kanilang mga documentation. Dinagdagan naman ng respondents ang inihaing human trafficking complaint ng PNP CIDG at PAOK pero tumanggi silang ihayag kung sino ang mga ito. Samantala, ibinasura ng Ombudsman ang apela ni Guo sa 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Sabi ng Ombudsman, may sapat na basehan para sabihing malakas ang ebidensya laban kina Guo at 2 iba pang suspendido. Hindi raw may tatanggi ang business interest ni Guo base sa mga nakalap na dokumento at nakapag-operate ang pogo sa Bamban dahil sa permit na binigay niya at ng munisipyo. Banta raw ang pananatili sa pwesto ni Guo at 2 pang kasama sa mga posibleng saksi at mga dokumento sa kaso. Natanggap na ang utos ng kampo ni Guo na nalulungkot daw kaugnay nito. Hindi kami nag-agree doon. So, akyat kami sa Court of Appeals earliest Monday. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng nakakaalarmang pagdami ng cyber attacks, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto ang kaugnayan nito sa mga aktwal na gulo. Nakatutok si Rafi Tima. Dumarami, nakababahala at dapat paghandaan. Yan ang nagkakaisang babala ng mga eksperto sa isang cybersecurity conference sa Makati. Bukod sa mga pribadong kumpanya, ang nakakaalarma daw ay ang dumaraming pag-atake sa gobyerno. For the period January to April of this year alone, we have had 39 cyber incidents involving government agencies, 3 of which have had repeated attacks. Pero ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto, ang relasyon ng cyber attacks sa mga aktwal na kaguluhan tulad na nangyayari sa Ukraine. Bago ang aktwal na pag-atake sa kanilang teritoryo, cyber attack daw muna ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Any move that involves a takeover of Taiwan or takeover of certain portions or the entire South China Sea will have early warning signs in cyberspace. Ang tanong nila, kapag nagkaroon ba ng cyber attack ang China laban sa mga institusyon sa Pilipinas, gagana ba ang Mutual Defense Treaty ng bansa at ng Amerika? Hindi pa raw ito malinaw, pero ngayon pa lang, may mga bansa nang binabago ang kanilang mutual defense treaties. A number of countries are updating those mutual defense treaties to say,
look, cyber is covered, and it should be, because if you use a cyber attack and it kills a bunch of people, why is that different than a kinetic attack? Ayon sa ambassador ng Australia sa Pilipinas na nagsalita rin sa forum, siniseryoso nila ang mga panganib ng mga cyber attack. We want to work with you to uphold international law and the rules and norms of responsible state behavior in cyberspace. Sound familiar? A bit like what we're doing in the South China Sea, yes. Maging ang Amerika, batid daw na seryoso ang usapin ng cybersecurity. We've increasingly begun building cyber into our defense cooperation. Last year's Balakatan exercise included a cyber defense component for the first time ever. Today, several combatant commands like the Indo-Pacific Command and Cyber Command have their own programs with the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang malinsangang panahon pero may mga pag-ulan pa rin lalo sa hapon at gabi gaya ng naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Easterlies pa rin ang nagdadala ng mainit na panahon mula sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dahil sa init at maraming moisture na dala ng weather system na ito, posible pa rin mabuo ang makakapal na ulap na pagmumula ng thunderstorms. Base sa data sa Metro Weather, maagang uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan at may malalakas na buhos sa Mindanao at Western Visayas. Maging alerto po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. May mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo sa bandang hapon. May mga kumpol na mga ulap na namamataan ngayon sa silangan ng bansa, pero sabi naman ng Pag-asa, hindi ito inaasahang mabubuo bilang low pressure area o bagyo. Pero patuloy pa rin tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. May 3 atleta pang dagdag sa listahan ng mga pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Kasama riyan ang Pinay golfers na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina. Yan ay matapos nilang mapabilang sa top 60 golfers ng International Golf Federation Olympic Rankings. Nagbabalik Olympics din ang Filipina-Japanese judoka na si Kiyomi Watanabe na nakapasok sa continental quota para sa women's 63 kg division. Sa ngayon, nasa 18 atleta na ang officially qualified sa Paris Olympics ayon sa Philippine Olympic Committee. Nasa France na ang ilan sa kanila para sa isang buwang training camp. Stronger, wiser, and more confident si Carla Abellana as she turns 38 this month. Kasabay niya ng paghahanda niya sa challenging role bilang si Georgina ng Widow's War na mapapanood na natin this July 1. Kamusta naman kaya si Carla? Makichika kay Nelson Canlas. 38 and empowered. Yan ang aura ni Carla Abellana sa pag-upo niya sa GMA Integrated News Interviews. Dumaan ang Kapuso star sa matinding dagok sa nakalipas na taon, tulad ng paghihiwalay nila ng dating asawang si Tom Rodriguez. Ang daming nangyari in the last 2 years sa buhay mo. And kailangan mo siyang maranasan lahat before you're 38. Would you say that, the new Carla that I'm seeing now is completely out of the woods? Ay, oo naman. Some people take longer, even decades pa, to rise again, to recover. Ako definitely out of the woods. Kasi it's also at some point, magiging decision mo din yan, choice mo din yan. Kung talagang magsistay ka ba dito sa ganitong state? Or, are you the type na gagamitin mo na yan to learn from it and be a better person? Para kay Carla, malaki na ang pagbabago. Pero hindi raw niya itinatago na may kaunti pang takot ang kanyang pagharap sa buhay. I'm stronger, wiser, mas confident. Most grateful for na nakinaya ko. Kumbaga, bumangon ako, nakapag-recover ako. I don't give myself all the credit, of course, pero at any point, kahit sino naman, pwedeng sumuko na lang eh. Nagawi din ang usapan namin tungkol sa pinagtatalo ng divorce bill sa Kongreso. Catholic ako.
Pero ano naman ako din, very realistic naman din ako. I see the bigger picture and of course sa panahon ngayon, iba na eh. Sa nakikita ko, ang daming magbe-benefit because aminin natin, marriage isn't easy. It can get toxic. Marami unfortunately na nagiging abusive na yung relationship nila. Sana mapirmahan na yan, ma-finalize na. Because unfortunately nga, there are marriages na nagsistay nga sila for the sake of the children. They stay married dahil wala silang ibang option. Pero hindi na healthy for the family, not just for the marriage. So, ang dami and I'm sure dapat pakinggan talaga nila yung mga citizens, mga Filipinos. Open pa rin daw si Carla to dating. Kaya lang, packed raw ang kanyang schedule sa iba't ibang commitment. Kabilang na ang kanyang pagganap as Georgina sa Widow's War. Ito na raw ang isa sa pinakamatinding ginawa ni Carla. Kung mas confident ngayon si Carla, ibang-iba raw ang confidence ni Georgina. She's a strong character. Talagang palaban siya. Hindi nagpapaapi. Ayaw niya nang kinakawawa siya. Iba yung tapang ni George. Iba yung lakas ng loob. And malalim talaga yung pinanggagalingan ng galit niya. Pag ginalit mo siya. I will end this with a joke I saw on the internet. Pagre-reactin kita. Kasi Widow's War daw yung title. Yes. Pero yung leads, pareho silang separated. Mapipikong ka ba pag nabasa mo yon? Hindi naman. Actually, natatawa pa nga ako about it eh. Kasi what are the odds? My gosh. Kita mo nga naman, di ba? Hindi naman planado yon, hindi naman ginusto yon. Nataon lang. Individually, kami ni Bea, pagdaanan namin kung ano man yung mga pinagdaanan namin sa personal lives namin. And then, sakto pa timing with Widow's War and our corresponding roles, ganito pa. So, parang feeling ko si God lang naman yung mga kabuo ng ganyang plot twist na, di ba, what are the odds na, oo nga, pareho tayo, we have a lot in common, ha? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Marius Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, At Iya. yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.